O sige, makinig kayo. Si Anthony Albanese pa rin ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Kaya, gaya ng alam ninyo, kahapon siya ay napahiya ng ilang mga Muslim. Ang karamihan ng mga Muslim doon ay tinanggap siya ng bukas palad. Sabihin ko lang, marami sa mga Muslim ang galit sa kanya. Pero hindi lang nila ipinapakita o sinasabi ang totoo. Hindi tulad ng ilang Muslim na lumantad at nagsalita. Pakinggan ninyo ang ulat mula sa Channel 7. Samantala, dito sa Sydney, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Lakemba Mosque matapos maging magulo at puno ng banta ang pagbisita ng punong ministro. Kinailangang ilayo agad si Anthony Albanese nang magmura ang ilan habang inaawat sila ng iba. Ang punong ministro sa Lakemba Mosque para sa Eid, isang panahon ng pagdiriwang at pagkakawanggawa. Si Anthony Albanese at ang kalihim ng Home Affairs, mga espesyal na panauhin, ngunit hindi lahat ay tumanggap sa kanila ng malugod. Sa tingin mo ba gusto ng ibang mga Muslim na nakaupo lang dyan si Anthony Albanese? Magbibigay ako ng ebidensya mamaya. Patuloy lang sa panonood. Mga nagpoprotestang Palestino, pakiusap, igalang ang lugar na ito dahil mosque ito. Igalang kami! Hindi ninyo kailangan! Binabatikos ang punong ministro. Hindi ka igagalang! Siya ang may hawak ng spektrum! 1,000,000 tao! Isang nagpoprotesta ang hinarang ng ibang sumasamba. Albanese, anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng loob mong pumunta dito! Ang lakas ng loob mo! Ito ang aming banal na lugar! Bago siya inilabas sa harap ng mosque at sinalubong ng pulis, ibinuhos niya ang galit sa mga pinuno ng mosque. Hindi mo na kami kinakatawan! Hindi mo na kami kinakatawan! Mabilis na inilabas ng seguridad ang pulong ministro at ministro mula sa gusali. At sa labas, mas marami pang pangungutya. Ilang tao lang ang sinisisi ng punong ministro. May ilang tao na nanggumutya. May mga tao na hindi gusto ang ginawa nating pagbabawal sa mga ekstremistang organisasyon tulad ng kanya. Iba ang pananaw niya sa umaga sa kanyang social media. Sa kabila ng reaksyon sa pagbisita ng punong ministro at ministro ng Ugnayang Panloob, sinabi ng Lebanese Muslim Association na magpapatuloy silang makipag-ugnayan sa mga lider ng politika at laging bukas ang kanilang pinto. Sa panahon ng matinding emosyon, Sinasabi ko sa aking komunidad, kailangan ninyong maging maingat at may estratehiya kung gusto ninyong magkaroon ng mas magandang resulta para sa inyong layunin. Narinig mo ba yon? Kailangan ninyong maging madiskarte. Anong ibig nilang sabihin? Ibig sabihin nila, tanga ka ba? Anong ginagawa mo? Itago mo ang tunay mong damdamin. Alam nating galit tayo sa kanya at taga-suporta siya ng pagpatay ng lahi. Alam nating ang taong to ay isang puppet ng Israel. Yan ang iniisip nila. Kasi gaya ng sinabi ko dati, hindi masisiyahan ng mga to kahit ano pa ang gawin mo. Malaki na ang nagawa ni Anthony Albanese para sa komunidad na ito. Ito ang mga nagawa ni Anthony Albanese para sa mga taong ito. Naglaan ng milyon-milyong pondo mula buwis para sa mosque. Nagpadala ng tulong sa gitnang silangan at kinilala ang Palestina na ikinatuwa ng Hamas. Pinuring Hamas si Anthony Albanese dahil pinayagan niyang makapasok sa Australia ang mga asylum seeker mula Gaza na hindi nasusuri. Sa pagkakaalala ko, mga 4,000 visa ang balak ibigay ni Anthony Albanese bago pumagit na ang ating intelligence agency na ASIO at nagsabi, sandali lang. Nagingay din ang oposisyon tungkol doon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ilan talagang nakapasok pero ang punto ay, ang Australia sa mga mauunlad na industrialisadong bansa ang tanging tumanggap ng ganoon karaming mga refugee mula Gaza, mula sa napaka-political na Gaza. Walang pagsusuri kaya di natin alam sino ang pumapasok. Maaring lahat sila ay operatiba ng Hamas. Palihim nilang sinusubukang ibalik ang mga asawang babae ng ISIS mula Sydney. Pinayagan ng mga taga-suporta ng terorista na magluksa para kay Kaminay na itinalagang terorista sa mga mosque. Nangyari rin yon at wala siyang ginawa kahit ano. Sinisi ang far-right sa teroristang atake sa Bondi ng isang Islamista. Pagkatapos ng teroristang atake sa Bondi, hindi niya kailanman binanggit ang Islamiko o Islamista. Dumadalo sa Ramadan Festival na may panalangin sa kalsada, hindi pinapansin ang tulong ng US. Donald Trump. Parang si Kirstama lang siya. Kahit ganito na, tinangka pa rin nilang lynch-in si Albanese sa mosque habang sumisigaw ng Allahu Akbar at tinawag siyang bulok na aso. Ano ang sinasabi niyan sa'yo? Sabi ko nga, o gaya ng sinabi ng Muslim na yon, kailangan mo maging madiskarte. Alam natin na hindi natin sila magiging kaibigan. Kailangan ninyong maging madiskarte mga tanga kayo.
Kapag nagsimula kayong sumigaw, mag-ingay, mapapalayo lang kayo. Magsasawa at maiinis sa atin ang mga taong ito. Naunawaan niya na may tumututol sa asal ni Anthony Albanese, kaya huwag siyang masyadong i-pressure. Kung hindi, lilipat siya sa panig natin. Iyon, ang ibig niyang sabihin sa madiskarte, huwag hayaan mabunyag ang totoong kulay. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang Instagram page ng isa sa mga lalaking nagsasabing pumatay ng 1 bilyon hanggang 2 bilyong tao. Bakit siya ang tao mo? Tingnan mo ang kanyang Instagram page. Binabahagi niya ito at sinasabi nila, talagang nakakahiya. Binabanatan nila ang Lebanese Muslim Association na medyo matindi. Ang tanging kasalanan lang nila ay hindi ipakita ang tunay na kulay. Kailangan nating maging maingat, okay? Huwag nating ipaalam sa kanila kung ano talaga ang gusto natin. Dahil kailangan nating gawin ito dahan-dahan. Tingnan mo ito, sobrang pangit nito. Dapat kayo ang Lebanese Muslim Association. Hayagang sinuportahan ng taong ito ang ilegal na digmaan. Binobomba ang Lebanon at gustong palawakin ng Israel hanggang Litani River. May ilang matatalinong Muslim na nagsasabing wala namang natutulungan ito. Nagdudulot lang ito ng mas maraming pagkakabahagi at hinahayaan ang mga nasa far right na gamitin ito ayon sa gusto nila. Ayan, yon ang ibig nilang sabihin. Hindi ibig sabihin na hindi sila sang-ayon. Ang sinasabi lang nila ay, huwag kayong umasta ng ganito. Wala namang nagsabi ng hindi. Ano pa ba ang gusto ninyo mga pare? Tingnan ninyo, bawat sagot ng Muslim ay parang sinasabing huwag umasta ng ganito dahil makakatulong ito sa far right. Hindi dahil sa hindi sila sang-ayon sa mga taong ito. Tama na pinuna mo siya sa paggamit sa iyo bilang palamute para linisin ang imahe niya matapos ang kawalang-galang at paghamak sa komunidad ng mga Arabo. Kung hindi munafik ang board ng Lakemba Mosque, tandaan na ang munafik ay mga mapagkunwari na madalas banggitin sa Quran. May ilang Muslim na nagsisikap maging matatag dahil nagpapanggap silang maging direkta. Kung naniniwala ka sa puso mo pero hindi mo sinasabi, tinatawag kang munafik ni Allah. Ibig sabihin ay mapagkunwari. Kaya nga itong mga Muslim na ito ay parang, hindi kami natatakot kanino man. Sasabihin namin sa inyo na gusto namin ng Sharia sa Australia. Gusto namin ng Sharia sa UK. Kung di mo ito sasabihin, munafik ka. Yan ang tamang paniniwala ng bawat Muslim ayon sa Quran. Ano ba ang hawak ng mga politikong ito laban sa'yo? Anong dahilan kung bakit ka pumapanig sa kanila kapalit ng sarili mo mga tao? Isa pa, nagalit. Kaya maraming galit na mensahe ang natatanggap ng Lebanese Muslim Association. Hindi naman talaga salungat sa kanila ang Lebanese Muslim Association. Sabi ng Lebanese Muslim Organization, dapat maging estratehiko, hindi kontra sa inyo. Ano ba ang ibig nilang sabihin sa estratehiko? Gusto mo bang malaman? Ito ang ibig nilang sabihin sa pagiging estratehiko. Pakinggan mo itong taong ito. Amerika, sige kung ayaw natin na ipatupad nila ang sekularismo, ano ba talaga ang gusto nating ipatupad nila? Sabi nila sa Amerika, kulang pa raw ang Muslim doon para maisakatuparan ito. Pero ngayon, hamon ito sa atin bilang mga duat, bilang mga intelektual, bilang mga akademiko na maglahad ng mga solusyon. Batay sa mga pagpapahalagang Islamiko. Pero sa pangalawang antas, hindi para sabihin sa kanila na palitan ang sekularismo ng Islam, hindi yon gagana. Maging matalino at estratehiko sa pagpapahayag. Huwag basta sumugod para hindi tayo mabugbog o masira. Huwag agad ipatupad ang Sharia. Pero wala na isa sa mga Muslim na ito ang magsasabi sa iyo na hindi nila layunin ang magtatag ng Sharia kahit sa US, Canada o Australia pa yan. Lahat ng mga taong ito na maalam sa Islam, hindi lang mga iskular, kundi pati mga karaniwang tagasunod. Nakita mo yung mga sumisigaw kay Anthony Albanese? Alam ng mga tagasunod na pinakita ko sa iyo ang gusto nila. Pero meron pa rin tayong mga politikong ito na parang, oo, maganda lahat. Ilan nang namang nanggugulo. Niloloko nila kayo. Makinig kay kuya. Sabi niya, mag-ingat tayo. Huwag padalos-dalos. Hindi natin pwedeng pilitin ng Amerika na ipatupad ang Sharia dahil hindi ito uubra. Kaya may pangalawang antas ng panghikayat. Islam bilang isang alternatibong sibilisasyon. Kailangan nito mula sa atin ang ibang paraan ng pakikitungo sa henerasyong ito at sa katunayan sa buong mundo. Sinusubukang makapasok sa mga mahalagang posisyon kung saan naiimpluwensyahan mo ang mga desisyon. Oo, paggawa ng desisyon. Kung tayo ay Katulad ni Fatima Payman, maging senador o miyembro ng parlamento. Simulan mo impluwensyahan ang mga gumagawa ng desisyon, tulad ng nangyari sa UK. Alam ko,
Baka nagsasawa ka na at napapagod sa kakagamit ko ng UK bilang halimbawa. Pero sa tingin ko, ang UK ay may, sa palagay ko, 28 Muslim na miyembro ng parlamento. Okay? Maraming Muslim na miyembro ng parlamento rito ay hindi kasapi ng partidong politikal. Mga independent na sila ngayon. Iniisip nila, bakit kailangan mapasailalim sa partidong politikal? May sarili kasing pulisiya at mandato ang partido na dapat sundin. Gaya ng nangyari kay Fatima Payman. Naging senador siya sa pamamagitan ng Labor. Pero hindi siya naging masaya. Sinabi ko lang sa iyo ang ginawa ni Anthony Albanese at ng Labor Party para sa komunidad. Hindi pa rin siya natuwa. Kaya nagbitiw siya at ngayon ay independent na. Sa susunod na halalan, tingnan natin kung ilan ang boto niya. Pero yon ang layunin. Iluklok ang mas maraming Muslim hanggat maari sa mga posisyon ng kapangyarihan at palihim na subukang ipatupad ang Sharia. Iyon ang ibig nilang sabihin sa pagiging matalino at estratehiko. Ano man ang gawin natin, hindi naman tayo maimpluwensya. Hindi natin kayang impluwensyahan kung paano tumatakbo ang politika. Wala tayong impluwensya sa proseso ng desisyon. Kita mo yon? Yun ang sinabi niya. Sabi niya, sa ngayon, nag-usap lang tayo. Ginagawa lang natin ang mga bagay na ito. Kailangan nating maging matalino. Kailangan nating maging estratehiko tungkol dito. Yun ang sinasabi niya. Itong taong ito ay Pakistani-American imam rin at sinasabing moderate. Pakinggan mo siya. Alam natin kung sisimulan natin ito mula 0 hanggang 100. Sasabihin ng iba na hindi nila tatanggapin ito, gaya ng nangyari sa Afghanistan at iba pang lugar. Naiintindihan ng mga tao na hindi agad makakarating mula 0 hanggang 100. Halimbawa, may Muslim na partido, isang Islamic party, na nagsimulang magbago. Alam mo kung ano? Gusto naming siguraduhin na walang alak na binebenta. Kaya pansamantala, hindi ito pamalit sa Sharia anuman ang gawin natin. Hindi, programa ito para sa kalaunan ay maipatupad ang Sharia. Kaya sa huli, makarating tayo doon, palihim. Ganun yun. Ngayon nakita nyo na ang ilang tagasunod at Muslim na kinokondena ang Lebanese Muslim Association sa pagimbita kay Anthony Albanese. Ngayon, pakinggan nyo ulit ang taong ito. Kahit ang mga channel ay hindi siya inimbitahan, hindi niya nakuha. Sa kabila ng reaksyon sa pagbisita ng punong ministro at kalihim ng Home Affairs, sinabi ng Lebanese Muslim Association na magpapatuloy silang makipag-ugnayan sa mga lider ng politika at mananatiling bukas ang kanilang pintuan. Akala niya yun ang lahat, pero gusto pa rin nilang magpatuloy makipag-usap. Hindi yun ang ibig yung sabihin, at hindi mo napapansin ang pinaka-obvious na punto. Sa panahon ng matinding emosyon, Sinasabi ko sa aking komunidad, kailangan ninyong maging estratehiko kung gusto ninyong magkaroon ng mas magandang resulta para sa inyong layunin. At siya ay mula sa Federasyon ng mga Islamikong Konseho ng Australia. Kailangan ninyong maging estratehiko mga kaibigan. Magiging estratehiko ba tayo? O lagi na lang tayo magpapaloko sa mga bobong politikong tulad ni Anthony Albanese? Binasa ko lang sa inyo ang listahan ng mga ginawa niya. Bawat isa sa mga bagay na yon, hindi niya dapat ginawa. Bawat isa sa mga bagay na yon. Tumutol ako sa karamihan ng mga bagay na yon. Lahat ng alam kong ginawa niya. At tama si Pauline Hanson. Sinabi to ni Pauline Hanson, 1 buwan lang ang nakalipas. Ito ang sinabi niya. may ilang kanlurang suburb sa Sydney na iniiwasan ng mga Australiano. Na hindi ka tinatanggap doon. At ngayon, sa maliit na media blitz, Nakatuon siya. Ayaw nilang pumunta sa ilang lugar. Naranasan at nakita ko rin iyon. Ramdam mong di ka welcome. Ayaw mong nandoon. Lakemba. Lakemba. Nakapunta ka na ba doon? Malaysia, hindi welcome ang lahat ng Australiano na pumunta sa Lakemba. Napahaya mo ang punong ministro ng Australia. Napabor naman sa'yo. Ano ang gagawin mo kay Pauline Hanson? Saan ka man pumunta, ngumingiti sa'yo ang mga tao. Kahit saan ka maglakad, ngumingiti sa'yo ang mga tao. Galit na galit si Pauline Hanson sa bansang ito. Sa tingin ko, dapat na lang siyang umalis. Ginang ng mga taong ito. Ngayon, kayo naman mga lalaki. Kailangang pag-isahin ang bansa. Nag-tweet ako kahapon tungkol dito at sinabi ko ang ibig sabihin ng hanistan. Tingnan niyo kung anong paninda nila sa mga bookstore doon. Kaya ito ang Islamic bookstore sa Lakembo. At pumunta ka sa mga palatandaan ng panahon. Pumunta ka sa 820 ang labanan na magaganap sa pagitan ng mga Muslim at mga Hudyo sa katapusan ng panahon. Hindi darating ang oras hanggat hindi nakikipaglaban ang mga Muslim sa mga Hudyo at papatayin sila ng mga Muslim. Magtatago ang isang Hudyo sa likod ng bato at puno. Ang bato at puno ay magsasabi, "O Muslim Abdullah, may Hudyo sa likod ko, kaya halika at patayin mo siya." Exception lang ang kunong Karkhan na puno ng mga Hudyo. Napaka-interesante. Paano ito pinapayagan?
Paano hindi ito sakop ng bagong batas laban sa hate speech? Tingnan pa natin ang ilan sa mga komento ng mga Muslim. Sobrang nakakasuklam. Isang buong mosque na puno ng tao, pero isa lang ang tumayo. Isa lang tumayo. Sa totoo lang, 2 o 3 tao ang tumayo. Yun lang. Nagrereklamo sila at sinasabi na mas marami sanang tumayo. Lahat sila. Ang UMA ay tumutukoy sa pan-Islamic Muslim community, hindi lang mula sa Pakistan. Nanggangarap silang magtatag ng pandaigdigang caliphate kung saan nagtutulungan ang lahat ng Muslim para sa iisang layunin. Dapat magising ang umma. Bakit andyan ang mga politiko sa Eid prayers? Banalang oras na ito, hindi para sa pagpapakilala nila. Tigilan ang pag-imbita ng politiko sa Eid pray. Hindi katanggap-tanggap na arestuhin ng pulis ang isa sa atin sa Eid pray. Isa sa atin ito. Babae pa ito. Dapat umalis na ang natitirang Muslim na komunidad doon. Lalo na nang makita nilang inihatid palabas ng pulis, si Sheikh. Oh, hey Bobby. Isang Muslim na sanggol? Sabi niya, bakit mo siya inimbita? Hindi naman niya inimbita ang sarili niya. Ang kabaitan sa bisita ay bahagi ng pananampalataya. Nakakalungkot na karamihan ay parang tupa pa rin at ilan lang ang matatapang na tumatanggap ng lahat ng pasakit mag-isa. May iba pa, may kasunod pa. Tingnan ninyo ito, ano ito mga kaibigan? Hindi natin ito napansin. Nakaupo si Anthony Albanese sa ibaba habang ang imam ay nasa itaas na parang siya ang supremong pinuno. Anong klaseng pambabastos yon? Kung ako si Anthony Albanese, sasabihin ko, bumaba ka. Kinakatawan ko ang estado ng Australia, ang mga tao ng Australia. Dapat ako ang nasa itaas. Kung sobra yon, bumaba ka. Walang dapat mas mataas sa akin. Pero ang ating punong ministro na parang tupa o palaka, nakaupo sa sahig na walang sapatos. Sige, ayos lang. Bawal magsapatos sa loob ng mosque. Okay, gagawin ko rin. Hindi ko talaga pupuntahan yon. Tingnan mo ang sinasabi ng Muslim na ito. Sa Ramadan, palalayasin mo ang mananampalataya, lalo na ang Sheikh. Pero papayagan ng lalaking 2 taon at kalahati nang ayaw itigil ang pagpapadala ng armas sa Israel. Galit sila kay Anthony Albanese kahit sobra siyang mambola. Ito ang inabot niya. Itong babaeng ito, si Tracy, isa siyang nagbalik loob sa Islam. Sige, nararamdaman kong magkakaroon ng pagkakaiba. Talagang nadismaya ako sa nangyari. Bilang isang Muslim, naniniwala ako na dapat kumilos ng may respeto, pasensya at mabuting ugali. Hindi dapat ganoon ang asal ng mga Muslim. Dapat sinasabi ng mga Muslim, "Oy, galit kami sa'yo, jihad." Huwag pa po! Kung hindi, isa kang munafik o madiskarte ayon sa isang Muslim. Si Tracy ay isang nagbalik loob. Tracy, ito ang mga kanduraning values mo na lumalabas. Hindi ito dahil Muslim ka, kundi bilang taga-kanluran. Naniniwala kang laging dapat may respeto, pasensya at mabuting ugali. Sa Islam, tinuturuan tayong maging magalang magsalita, hindi sa mga kaaway. Iwasan ang pang-insulto. Hindi ito para sa mga kaaway mo. Si Muhammad ay dati ring nagmumura sa mga tao. Si Muhammad noon ay inaabuso ang mga tao. Ang mga nagpalit ng relihiyon, di talaga alam ang Islam. May Lebanese mosque na nag-imbita ng lalaking sumusuporta sa pambobomba doon. May mga kamag-anak pa tayong takot na takot at nagtatago dahil sa ilegal na digmaang sinuportahan niya. Wala siyang kinalaman dito, tanga ka. Nakakalungkot na isang inchik pa ang naghatid ng mensahe sa komunidad natin. Labis akong nadismaya. Eid Mubarak sa lahat! Oh, bakit may laughing emoji? Anong ibig mong sabihin, ilegal na digmaan? Totoo namang gusto ng gobyerno ng Lebanon alisin ang Hezbollah. Nawa igantimpalaan ka ni Allah, kapatid na Muhul Isma. Yung lalaking sumisigaw, anong bilyon? Pumatay ka ng 1 bilyon? Binago pa niya, ginawa niyang 1 milyon. Magdesisyon ka na at tingnan ang sinasabi nila. Kinukwento niya si Muhammad. Kaya isa sa mga kasamahan ni Muhammad ay nagtanong kay Muhammad, "Yun ba ay dahil kakaunti kami? Ibig sabihin, matatalo ba kami sa hinaharap? Mapapahiya ba kami?" Sinabi ni Muhammad na darating ang panahon na hindi na matatakot ang mundo sa mga Muslim. Tinanong niya, "Yun ba ay dahil kakaunti kami?" Sabi ni Muhammad, "Hindi, marami kayo. Pero magiging parang bula lang kayo sa dagat. Tatanggalin ni Allah ang takot sa inyo mula sa puso ng inyong mga kaaway." Ibig sabihin, kayo si Albanese, mga Amerikano, Briton, at tayong lahat. Ilalagay ang wahan sa puso ninyo. Tinanong niya, "Anong wahan?" Ito ay pagmamahal sa mundo at kaginhawaan. Yon ang sinasabi niya. Sinasabi niya, hindi, kailangan nating maging mas matapang. Ganyan ang Islam mga kaibigan.
Ideolohiya itong taliwas sa kanluran. Ayaw nila ng pamumuhay sa kanluran. Alam ko, itatanong nyo, bakit kayo nandito? Kung ayaw ninyo ng mga kaginhawaan sa mundo, kung ayaw ninyo ng magandang ekonomiya, anong ginagawa ninyo rito? Bakit tayo pumunta rito? Iyon ang napiling desisyon ng kanilang mga magulang. Pumunta sila sa Australia, Britanya o ibang kanluran ng bansa dahil sawa na sila sa kanilang mga bulok na bansang third world. Ngayon, binabasa na ng mga anak nila ang mga hadith na ito. Ngayon, binabasa na nila ang Quran sa mga ekstremistang mosque na ito. Hindi, mga simpleng mosque lang naman ang mga yon. Sinasabi lang talaga nila kung ano ang totoo sa Islam. At sinasabi nila, o tayo ay mga munafik. Ibig sabihin, mga mapagkunyari. Isa lang ang patutunguhan nito at sinasabi ko, hindi ito magiging mapayapang utopia. Kinamumuhian ng Islam ang kanluran, pati na rin ang pamumuhay ng mga taga-kanluran. May video na para sa lahat, kaya di mo na kailangan makinig sa akin. Hindi ekstremista ang mga taong ito, mga pare. Karaniwang mga Muslim lang ang mga taong ito. Tingnan mo ito. Ayon sa ating relihiyon, dapat natin silang kamuhian dahil kay Allah. Mahal natin ang mahal ni Allah. Kabaliktaran naman nito, kinamumuhian natin ang kinamumuhian ni Allah. Huwag na tayong paligoy-ligoy. Hindi natin mahal ang isa't isa. Hindi tayo magkaintindihan o magkaibigan. Naintindihan mo ba? Magkaaway tayo. Napakasimple, walang integrasyon o multikulturalismo. Walang diversidad, walang toleransya. May sarili akong din, may sarili ka rin. May demokrasa kayo, kami may sharia. Kayo may free mixing, kami may nikah. Sariling pandaraya sa palengke, sarili ninyong credit cards. Alam namin, may sarili kaming sistemang pang-ekonomiya, may sarili kaming foreign policy, may sarili kaming den. Araw-araw nila itong sinasabi sa inyo, ipinagsisigawan sa lahat. Isinasagawa nila ito. Literal nilang ipinapakita sa inyo. Heto pa rin tayo, may mga woke na tanga pa rin. Kaya hindi. Parang karaniwang multikultural na komunidad lang ito. Sa tingin ko, wala pang panahon sa kasaysayan na ang isang grupo ng tao ay sobrang pursigido na sirain ang sarili nila.